Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So marami nga pala nagtatanong, pwede daw ba natin i-charge via solar ang ating portable power station na to, yung ating 12 volt version. So baka hindi nyo pa nakikita, napakaganda ng loob niyan. Kaso itong battery na to na may holder, sold out mga ka-DIY, pero kay Solar Dagupan meron pa naman, kaso yun yung 22AH na version, tsaka walang cover mga ka-DIY. Yun nga lang, diskartehan nyo na lang. Tsaka meron din siyang case, so check nyo na lang yung Shopee ni Solar Dagupan, pwede. Kasi si Power Central sold out mga ka-DIY. So para sagutin pala yon kung pwede siyang i-charge ng solar panel, ay yes mga ka-DIY, pwedeng pwede. Pero bago pala yon, i-announce muna natin ang winner ng ating Auto Project Power Bank. So yung ating bagong power bank. So ayan binalik ko sa plastic ha. Kunin ko lang yung cellphone ko para ma-ating random comment picker mga ka-DIY. So ito mga ka-DIY, pick a winner. Ilagay na natin yung link ng YouTube video and then fetch natin yung lahat. Include replies, wag na, continue. So tingnan natin kung ilang comment. So medyo marami rin yung gustong manalo ng power bank from Auto. So maraming salamat Auto Project Philippines sa pagpapadala ng power bank. So ito na, 5, 4, 3, 2, 1, pick a winner. 2025 na guys, bagong taon, bagong buhay, Thunderblock sa akin ka na, ayun at Bowie Garcia, congratulations sir, magbagong buhay na tayo. So maraming salamat po Sir Bowie, ikaw po ang nanalo ng ating power bank na 60,000 mAh from Auto Project Philippines. So maraming salamat po. Check nyo lang po kami sa Shopee para maipadala po namin sa inyo. So ayan si Sir Bowie Garcia. Maraming salamat po. Happy New Year mga ka-DIY. So paano natin siya i-charge via solar? Ito lang naman ang kailangan natin, si baterya. Pero wala na akong stock nito last na to mga ka-DIY. Pero basta kailangan nyo lang ng solar charge controller. Pwedeng MPPT o kaya PWM. Kasi yung mga PWM na mumurahin, pwede naman yun. Ang nagustuhan ko lang kasi dito, maliit lang siya tsaka compact. So, ito yung battery connector niya. May kasama siyang ganito. Nilagyan ko lang ng male connector sa kabilang dulo para may kabit natin sa ating power station. Ayan sasaksak nyo lang yan dyan. So, ayan, meron tayong 13.1. Tapos, i-set nyo lang ng lithium iron phosphate. So, long press lang naman yan mga ka-DIY. So, ayan So, 13 point. Naku, gumagalaw. Maluwag yung aking connector. Pasensya na. So, ayan siya. So, lithium iron phosphate, halos 100%. Kung meron kang solar panel, dito mo ikakabit yon sa kabila. Yang may araw na yan mga ka-DIY. Since nasa loob ako ng bahay at makulimlim, meron ako ditong power supply. Ayan, sinet ko ng 18 volts. Ang ganda pala ng power supply na to, Kasi na-adjust yung voltage. Ayan, nakikita nyo ba? Hanggang 30 ata to, 36. So, maganda to. So, halimbawa, meron kang 18 volts na solar panel. Ikakabit lang natin sa input ng ating charge controller, mga ka-DIY. Para mag-charge. So, ito na siya. Testingin natin. So, ganyan lang naman yung setup niya. Siyempre, may connector ka dito. Ito yung isa pang connector. Pwede nyo itong i-extend tapos i-connect nyo na dun sa solar panel. So, ayan, nakikita nyo, nag-charge na siya. Maximum nga pala nito ay 5 amps. So, nasa 4.3 na siya. Ayan. Tapos, tumataas na yung voltage ng ating battery or ng ating power station. So, ganyan lang siya i-charge via solar mga ka-DIY. Gamit lang kayo ng charge controller. Isaksak nyo lang dito kasi direct naman to sa battery Itong mga female connector natin dito ay connected dyan sa battery. So, pwede kayong gumamit ng male connector lang na ganito. O kaya, pwede nyo ring erekta sa loob. So, depende lang sa convenience sa inyo mga ka-DIY. So, namamatay pala yung backlight nya, Ayun, pipindutin mo lang. So, makikita mo na charging na siya. Nagbiblink sa 100% mga ka-DIY.
So yun lang mga ka-DIY and congratulations po sa ating winner, si Sir Bowie.